Hello po mga kababayan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 8 ng Marso 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 7 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado at nais ko po mag-vlog patungkol dito sa mainit talaga na balita yang patungkol dyan sa eleksyon. At naisipan ko ay ang tatalakayin ko ngayon ay yung dayaan noong 2022 eleksyon. Yan po. Kasi naipangako ko na once a week tatalakayin ko ito. Pero parang nakakalimutan ko eh. Kailangan bigyan natin ng emphasis ano ba yung nangyari noong 2022 eleksyon. Bigyan po natin ng emphasis yan kasi nga yung iba ay nadadala sila ng sari-saring balita. Opo. Ay dapat bigyan pansin ito. At natutuwa nga ako dahil kagabi napanood ko doon sa programa ni Attorney Silo Magno ay doon makikita natin, panoorin nyo po yun, kung papaano pinaliwanag ni Attorney Harold Respicio yung pwedeng maganap na pandaraya. At yan nga ang tatalakayin ko ngayon. Ang title ko po ngayon ay Paano dinaya ang 2022 eleksyon? Yan po ang title ko ngayon. At ito po mga sasabihin ko dito, matagal na po ito na nakabalagbag dyan sa YouTube. Matagal na po ito. At i-repeat ko lang ng i-repeat para bibigyan ng emphasis. Opo, para maintindihan ng mga tao. Ay simple, kung marinig mo isang bisis, parang ayaw mo maniwala. Pero kung marinig mo yung iba na nagsasalita at iba ang explanation, makukumbinsi kayo. Yan po ang purpose ko dito, para makumbinsi yung makikinig. Ang iba't ibang klase kasi ng tao, iba't iba ang pamamaraan ng pagpapaliwanag. Pati yung words na ginagamit iba eh. Kaya nga makukumbinsi kung marami ang nagpapaliwanag. Ngayon ay uumpisahan ko na po yung 2022 election po ay gumamit ng isang local computer lang. Iyon ang nagpadala ng boto. 51% po ng boto ng buong Pilipinas, iyan ang nagpadala. Pero ang problema ay ano ba yung computer na yan? Pag sinabi natin na computer local, ibig sabihin nakakonekta, locally connected doon sa computer ng doon sa server ng Comelec. O kung minsan tinatawag nilang private. Kung minsan tinatawag nila yan, ang ibang bansa po, tinatawag nila yan na internal. Local, internal, or private. Saang private? Ay di doon sa pinadalhan niya. Kasi na-identify siya ng server eh. Ngayon, kung 51% po ang pinadala niya, kinumpute ko po yan, kung 55 million ang bumoto, ang 51% po ng 55 million is 28 million ang boto na pinadala ng yang computer na yan. Ngayon ay taliwas yan. Taliwas po sa kontrata. Taliwas po yan sa alam natin. Taliwas po sa batas.
bumili tayo ng vote counting machine na kung saan ito ay umaabot ng 100,000 plus 700. Bumili tayo niyan para yun ang magpadala ng boto. At ang isa po na vote counting machine, ina-average ko na may butante yun na 700. Ina-average ko lang po, maaring 1,000 yan, maaring 500 ang butante o 350, pero ina-average ko po, ang isang vote counting machine ay may 700 na butante na buboto ron. Ngayon, yung isang vote counting machine, yun ang magpapadala ng boto. Yun ang alam natin. At ang vote counting machine po ay public IP address po yan. Public IP address. Ibig sabihin, hotline po yan. Kung sa telepono ay diniscuss ko na yan nung isang araw, ano ang public, ano ang private IP address ng computer o dyan sa internet. Hindi ko nababalikan yun, Ngayon, hindi kasi makakadaan kung hindi public yung BCM. Ang ibig sabihin, may sarili siyang server. May sarili siyang modem. Maari wala ng server kasi nga iisa lang niya, modem lang. Modem. Kasi iisa niya Ngayon, kung mayroong 2 o 3 na nakakabit sa kanya, kailangan mo ng server. Ngayon ay, yun ang alam natin na magpadala. Pero ang nagpadala pala ay internally connected doon sa server ng COMELEC. Hindi ba kalukuhan yan? Hindi ba? Tanungin ko po kayo, ang alam natin ang magpapadala ng boto ay yung vote counting machine. Pero bakit ang nagpadala ng boto sa server ng COMELEC ay yun lang computer na nakakabit sa kanila? Ito po yung 192.168.0.2, yun ang computer. Sino po ang nag-identify niyan? Yung COMELEC. Yung server ng COMELEC, kasi i-identify ka po ng server Kung ano kang machine, anong number mo, mag-a-assign sa'yo ng number. At ayan nga, pag nakita yan po ng mga IT expert, that is private IP address. Alam nila yan kasi yung 192.168 alam nila yan na local yan o private o internal. Yun po, alam nila yan. Ngayon, ito sigurong .0 hanggang 200 plus ata yan At yung .2 hanggang 200 plus din yan. Kaya, dyan na ma-identify siguro anong country o anong lugar o anong yan nga, sa COMELEC yan. Ma-identify. Hindi ko na ipapaliwanag dito kasi nga mahirap intindihin Pero ang bansa natin ata nasa 200 lang 200 plus lang yan O ay kung may 200 yan, ma-identify yan. Hindi ba? Kung saan nang gagaling. Maalala nyo po yung I love you virus na kung maaalala nyo ay halos bumagsak ang ekonomiya ng buong bansa dahil doon sa virus na yan. Na-identify nila galing ng Pilipinas dyan sa Pandakan, ang bilis. Na-identify nila sa computer workshop, doon ipinadala. Yung I love you virus, nag-bug down ang buong computer ng buong mundo. Tumulong na pati mga British at saka mga European. Hanapin yon. At diyan nga nakita, diyan sa computer shop, diyan sa Pandakan. Ang bilis po. Ang bilis. Kasi nga, ma-identify nila, ay computer shop pa yun ma-identify nila saan ba nanggaling yan. Ayan, Ngayon ay ito po ang isang proof na dinaya yan, na ito ay nanggaling din sa kanila. Opo, nanggaling po ito sa kanila. Una, yung 192.168.0.2,
nanggaling din sa kanila yan, sa Comelec. Kasi wala namang maka-identify kung hindi sila eh. At ito, sinusunod na natin yung bilang ng Comelec server. Kaya ganyan. Ngayon po, ang boot counting machine po ay itaas ko lang po at naandito eh. Ang boot counting machine has the task or will transmit election result in 3 different servers, namely Comelec server, transparency server, yung ginagamit po ng PPCRB, yung nakikita ng mga media, yun po ang transparency server. And from the word alone, transparency, para makita ng lahat, pati ng mga kandidato, pati ng mga media sa buong mundo. Yan po, kaya may transparency server. Yan ang nakikita natin. Yung server kasi ng Comelec, wala tayong access dun eh. Oh. At isa pa, ipapadala din sa municipal server. Doon. 3 ang padadalhan po ng BCM, ng boot counting machine. At the same time po yan, or at one time. Yan po ang trabaho niya. Ang ibig sabihin, hindi copy parnis hindi CC. Kung hindi to, ipapadala niya sa 3 yung resulta. Sa Comelec server, sa transparency server, at saka sa municipal server. Ay yung iba, sabi nila 4 pa yan. Mayroon pa daw isang kwan. Aywan ko, pero ito ang alam ko, 3. Ngayon, pag pinadala yan, iisa naman ang message eh. Hindi ba? At iisang oras pinadala, ang ibig sabihin, sabay-sabay yan. There is no time na hindi parehas ang bilang o nabibilang ng Comelec server sa transparency server sa municipal server. There is no time. Kasi nga iisa ang nagpadala ay iisa ang pinadala. Hindi ba? Ay bakit po at 8:02, yun nga, yung at time 8:02 ng gabi, ay bakit ang transparency server ay nakakabilang na ng 20 million? Sang-ayon sa kanila pinagmalaki pa ito ng Comelec ni George Irwin Garcia. Pinagmalaki nila ito doon sa meeting 1 week after the election. Pinagmalaki pa nila na at 8:02, malaki na ang nabibilang nila. 20 million sang-ayon sa transparency server, at sa Comelec server naman ay 12 million votes ang naboboto. Ay ang sabi ng mga computer expert doon sa meeting, ay paano mangyari yan? Hindi mangyayari yan. Kasi nga, there is no time There is no time, they are not the same. Parehas po ang bilang yan kasi nga iisa ang nagpadala Iisa din ang time na pinadala. Ay bakit yung isa ay nabibilang ay 20 million? Yan po, bakit may dayaan? May nangyayari na iba doon sa isa. Ganun po. At yan ay nabasa ko doon sa mga comments doon sa YouTube noon. Sa YouTube, doon sa nagko-comment sila doon sa pangyayari. Mga IT expert po. There is no time, sabi nila, na hindi parehas yan. Ayun na nga. Kaya nga kinalkal nila Kwan na, nila Eliseo Rio. Kasi dumadami na po yung Kwan yung mga pangyayari na magdududa ka na. Ayan nga isa, hindi ba? Ngayon, ay hindi pala nasunod yan talaga. Hindi nasunod. Kasi, yung Kwan po, yung telco, yung Globe, yung Smart, at saka yung Total o PLDT, recorded po yan anong oras dumadaan yung pinadala o yung transmission. Recorded yan. At namomonitor nila, may nagpapadala na ng 1:00
ng hapon, hindi pa bumuto yung iba, pinapadala ng resulta. Ayan po pero hindi na tayo magkwan dyan. Hindi na tayo mag-concentrate dyan. Ito na lang ang isi-share ko sa inyo bilang isang engineer ay nakakagawa po kami ng equation at yan nga ang ipinakita kasi CPE din yun Ang CPE, magaling din po yan sa algebra. Algebra lang po Kaya namin gumawa ng equation. Ngayon, ang equation po na nangyari doon sa buto ni Lini at saka sa buto ni Bongbong Marcos, pinadala din sa YouTube At binirepay ko nga, dinaya yan. Sabi nung isang computer expert din, dinaya yan. Bakit? Ito ang equation na sa lahat ng oras, ito ang resulta na hindi pwedeng mangyari yan. Ang ibig sabihin, at 802, ito ang proporsyon ng buto nila. At 815, ito ang proporsyon ng buto nila. At 730, ito ang proporsyon ng buto nila. Hindi po nangyayari yan na constant ang distansya nila o constant yung mga buto nila. Ano po ang equation? Ang equation po ay tandang-tanda ko, buto ni Marcos is equal to 2 buto ni Lini plus a certain 360,000. Yan po ang equation. Kahit na sa amo tignan yan, kahit na umabot na tayo ng alas 9 ng gabi, yun pa rin Kaya dinaya yan. Bongbong Marcos is equal to 2 times buto ni Lini. Adi talo na talaga, hindi ba? 2 times Kung nakakuha ito ilan ba nakuha ni Lini? Ay 50 million lang ata Ilan ang nakuha ni Marcos? 31 million. Sobra sa 2 times, hindi ba? 15 million at saka 31 million. Tama yung equation at any time. Kaya dinaya yan. At saka isa pa na napansin ko, hindi ako maniniwala na ganun lang ang nakuha ng buto ni Pantelong Lacson at saka ni Pacquiao at saka ni Isko Moreno. May mga tauhan din yan. Ay bakit yung score nila ay ganun na lang? Hindi umangat. Kaya kako, wala yan. At ipinakita nga ni Attorney Harold Respicio kung papaano nga. Opo. Ayan na, ipinakita niya. At ang kagandahan doon, okay, ako, kumbinsido na ako doon sa sinasabi niya. Kumbinsido na ako doon sa sinasabi niya na huwag munang ikabit yan. Huwag muna nating ikabit yan on the day of the election. Ikakabit lang natin sa internet kung ready na tayo mag-transmit. Kung na-print na, doon na lang ikabit. Kasi nga, vulnerable po sa hacking. At ito po lilinawin ko lang po kasi nagkakamali po yung ibang vlogger Nagkakamali po Lalo na si Attorney Libayan. Ang sabi niya, sige nga kanya, ilagay ang computer sa harapan niya at i-hack. Sabi ni Libayan, kung kaya niyang i-hack yan, hindi naman ganun ang sinasabi ni Harold. Hindi po ganun. Ang sinabi niya, kung may physical access ka doon sa machine o doon sa device, pwedeng ma-hack. At sinabi niya, yung ninakaw na computer, dalhin mo doon sa computer shop, aayusin nila yan kasi may physical access sila Yung po ang sinasabi niya. At yung physical access na yan, ito Attorney Libayan, yung physical access na yan, kung may kakutsaba siya doon sa malapit sa computer o doon sa computer. Yung mag-hack naman malayo, nasa bahay niya. Pwede yan.
O, kasi ay ako nga, nangyayari na yan dito sa opisina ko eh. Kung nagkakaproblema ako, tinatawagan ko lang yung yung IT expert namin eh. Tinatawagan ko lang, nahirapan ako kako. Sige, siya ang magkwan. Siya ang, basta sasabihin lang niya sa akin, anong pipindutin muna. Ganon. Ganon po yan. Kailangan may physical access. Pero alam ko, 15 years ago or more, 15 years ago po mayroon akong kaibigan na IT expert din. Ang sabi niya, kasi nga noon 15 years ago, ay kwan na yan yung issue na yan na baka mahak. Lalo na yung mga pira natin sa bangko, baka mahak. Kaya tinanong ko yung isang computer expert na kaibigan ko naman, talagang barkada ko. Ang sabi niya, kahit anong pwedeng i-hack, sabi niya. Pero nga, matatagalan, sabi niya. Pag-aaralan niya yan baka abutan lang weeks o buwan, sabi niya. Pero pwedeng i-hack, sabi niya. Yun kahit na wala siyang physical access doon sa kwan mo, doon sa computer mo, ay lalo na yan, ang sinasabi po ni Harold, kung may kakutsaba, at usually, ang kakutsaba nga ay yung taong gobyerno o kaya yung kontraktor. Sila ang may access dyan sila ang tumitingin dyan Kaya, pwede. Kung may kakutsaba. Yun po ngayon ay, pero hindi ganun ang nangyari Hindi ganun ang nangyari dito sa 2022 election po. Hindi po ganun ang nangyari. Ang nangyari po ay parang ganun sa tinanong nung attorney. Opo, na pwede ba naka-pre-program na? Nilinaw nila O kaya ang tawag namin dyan, naka-embed na. 2 days ago or matagal nang naka-embed. Ay, pwede. Isa pa yun nakakatakot po yun kung naka-embed na. Pipili sila ng computer, i-embed na nila. Halimbawa, yung buto ni Marcolita, ibibigay ka Bongo. Pwede yun i-embed na nila. Hindi ba? Di talo na si Marcolita kasi yung buto niya, ibibigay kay Bongo Pwede yung ganun. Sino ang mahina dyan? Yung boto ni Kirubin, kandidato ba si Kirubin? Yung boto ni Kirubin, ibibigay naman kay Kwan. Sino ba yung Kwan? Kay Lito Lapid. Hindi ba? Pwede yun Naka-embed na. Nakakatakot po yun. Pero hindi pa rin ganyan ang ginawa nila noong 2022 election. Yun din ang kinakatakot ko, yung naka-embed na. Kasi dito sa tinatalakay ni Attorney Harold, ay pag hindi ka nakasaksak talaga sa internet, wala kang access Kahit na naka-ready na kayo, wala kang access Ngayon, ay kung naka-embed na, hindi ba? Ganun po yan. Mahihira, talagang nakakatakot, hindi ba? Yung buto ni ni Marcolita, sabi na natin, nakulilat yan, ay wala naman siya pakialam dyan, kulilat siya Kung nasa 34 siya, ay anong pakialam niya dyan? Kung mananalo siya, ay pero yung buto niya, pwedeng kunin yun at idadagdag doon, iproprogram po. Yung sinasabi ko na equation na idadagdag na ron sa boto ni Bongo kasi siya ang number 1 o ni Erwin Tolpo. Pwede yun. Hahanap sila ng mahina na kandidato, lahat ng boto nun idadagdag kay Erwin Tolpo. Kaya nga number 1. Ganon po yan Pero hindi ganon ang ginawa nila. Hindi ganon. Dito kay Leni Robredo. Hindi po ganon. Ang ginawa nila, napakalaki talaga siguro ng diferensya. Opo. Ako, ang tansya ko, napakalaki Hindi uubra yung ganun
ang ginawa nila, ang nagpadala ng boto ay yung computer lang sa Comelec, yung 192.168.0.2. Yun lang ang nagpadala. O, na labag sa batas na hindi natin inaasahan. Yun ang nagpadala ng boto. Ay, paano mananalo dyan ang mga oposisyon? Hindi ba? Inayos muna nila Ang pagkaintindi ko, inayos muna nila. Kasi by batch pinadala yung 3%, 5% by batch. Pinadala. Hindi ba? Oh. Ay hindi mangyayari yun. Kung isa-isa ang nagpapadala ay hindi nga Kasi nga, ini-expect ko nga kako ay 700 lang ang boto ng isang vote counting machine. 700 lang ang ipapadala nun. Ay bakit itong machine na ito, itong locally connected sa Comelec, ang naipadala niya ay 28 million votes. Hindi ba? 28 million. Adi panalo na sila. Pero nga ay wala tayong batas. Wala tayong batas na after one year, pag napansin o nakita na ang nagpadala ng boto ay, ayun na nga, hindi ba? Wala tayong batas dyan Paano natin, at saka isa pa, hawak na nila ang Comelec hawak na nila ang mga judges, hawak na nila ang NBI. Paano yan? Hindi ba? Kaya mas maigi, preventive. Mas maigi na mano-mano na lang, hindi ba? Ay, kung uulitin nila yan, na ang magpadala ay yung computer nila, hindi ba? Kunyari. At hindi po fake news ito. Naandyan po sa dyaryo, naandyan sa mga sa mga YouTube, hanggang ngayon hindi natatanggal yan. Batiin ko lang po muna itong mga itong mga sumusubaybay sa akin, bago ko ibigay yung yung Bible verse na ilaban po natin na kailangan mano-mano na ang counting. Ito po sila salamat po sa inyong lahat, si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Cumpio, Joey Valenzuela, third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romil Solier, Padua Lloyd Travier, Andres Sanario, Jonah Canao, Rosana Cavili. Salamat po sa inyong lahat. Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Laguinyo, Mr. Yang Toy, Emilita Rua, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nilson Nukop, Salvacion Akisar, Sidaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Jael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnil Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olavieres, Aldin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Orivier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Prico Moo Briak, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan at suportahan. Ito po si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Dame Diyos Johnny Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, Attorney Silong Magno at saka si Kristan.
ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. Ito po ang verse na isishare ko po sa inyo, no? Yung Jeremiah 5:21. Hear now this. Hear this now. Sa iba ganun eh. Hear this now. O foolish people and without understanding, which have eyes and see not, which have ears and hear not. Ayan po. Ano po ang sinasabi ng Diyos? Sa pamamagitan ni Propeta Isaiah ni Jeremiah, hear this now ang sabi niya. O foolish people, foolish ang tawag eh, and without understanding. Wala eh. Who have eyes and see not, and who have ears and hear not. Ayan po, yan po ang nangyari sa atin sa eleksyon. Noong 2022 eleksyon. Kasi nga, ang pinabilang natin ay machine o artificial intelligence. Ayan po. Ay sinishare ko lang po sa inyo kasi nga ay konektado ito dyan sa vote counting machine. Yun na ang pinabahala natin. Ay gawa po ng tao yan eh. Pwedeng i-manipula yan. Pwedeng i-manipula. Nagtatrabaho yan dahil sa kuman ng tao o nung program ng tao. Kaya pwedeng ayusin yan. Madaling dayain ang eleksyon. Ang ibig sabihin yan, madaling dayain kasi nga ay gawa ng tao yan eh. Bakit yun ang pagbilangin mo, hindi ba? Mali po yung tao na nag-suggest yan na computerized na tayo. Mali po yan. Kasi simula pa ng simula, nung nadiskubre ang eleksyon siguro, ay tao ang bumibilang, mata ng tao at tainga ng tao nakikinig, nakikita nila. Parang basketball lang po yan na nakikita mo na shoot, iiskuran mo. Titignan mo rin saan isinulat. Baka doon sa kabila isinulat. Nakikita po ng mga tao yan. Pag doon sa kabila niya isinulat, ay kwan siya. Kwan siya, yung ibubuo siya ng mga tao. Ganun po yan. Ay dito, sino nakakaalam? Wala. Sino nakakaalam na kung binuto talaga si Bongo? Wala. Hindi ba? Pinatay nga nila ang ang transparency server eh. Yan sila Bongo. Kaya nanalo yan. Pinatay po noong 2019. Ngayon ay okay na. Pabayaan na natin. 6 years na eh. Pabayaan na natin na pinapasahod natin yung mga ganyan. Hindi ba? Si Robin Hood Padilla, pinapasahod natin. Ay pabayaan na natin yan. Sige. 6 na taon sila pasahurin yan. Pero huwag naman tayong magpakatanga. Ay hindi po ako nagsasabi yan. Ang Diyos po, policy. Hindi natin ginagamit ang ating mga mata eh. Hindi ba? Tapos maniniwala na tayo. Hindi naman nga natin naintindihan eh. Paano nanalo yan eh. Basta ito na. Sabi nila eh. Nung alaula ng umaga, nung 2019 election, ito na. Sabi nila after 7 hours glitch. Tinawag pa nilang glitch. Ang glitch po, wala pang 1 segundo yan kung pinag-uusapan natin ang computer. Tinawag nila na glitch pero actually pinatay nila para walang makita ang tao kasi nga doon lang tumitingin sa transparency server eh. Ayun ang pinatay nila. Pati media nga nagtataka eh. Ng international community nagtataka eh. Bakit ganun? Hindi ba? Kaya nga ito, isinulat ko na dito, ilaban po natin, ilakad natin sa susunod na eleksyon, itong 2025 eleksyon ay manual na ang pagbibilang ng boto. Makakamura pa tayo at sigurado pa. Mahirap nilang dayain yan. Kasi kung 100,000 ang presinto, kailangan nila ng 100,000 na mga guns. At hindi uubra yan. Kung iisa lang niya, simple magdadala yan. Mga 7 sila. At may mga baril yan, may mga sasakyan yan, hindi ba? May mga gadget yan, mahihirapan sila. Whereas itong computer na ito, ay andali lang yan eh. Pinakita na sa atin,
ni Attorney Harold. Papaano niya i-manipulate? Finger lang hindi ba? Pero may kakutsaba. Nililinaw ko lang po may kasama siya doon sa loob na usually ay taong gobyerno o kaya yung supplier ng machine. Ganun po yan. At sino naman ang makakakwan sa iyo, hindi ba? Tatanungin ko po kayo at sagutin niyo po ako ng totoo. Sino pa ang taong makakaloko sa inyo? Sino? Yung taong pinagkatiwalaan mo, hindi ba? Yang kumilik. Yan ang makakaloko sa atin. Kasi nga sino po ang taong makakapagtaksil sa iyo? Adi yung asawa mo, hindi ba? Alangan naman pagtataksilan ka nung hindi mo pinagkatiwalaan. Ganun po yan. Kaya tayo po ang kandidatong madaya. Lahat po tayo. Kasi nga nagtitiwala tayo. Huwag po tayo magtiwala. Opo, i-assume natin na lahat sila manluloko. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Opo, lahat ng tao manluloko Kung makakuha ng pagkakataon niya, mandadaya yan. Yan po ang i-assume natin. Ay, sayang, kulang ang oras. Ipapaliwanag ko sana po Pero hindi yung i-judge natin sila kung hindi compassion. Yun po ang kuwang ko dyan, naaawa tayo dahil sila ay alipin ng kasalanan. Kaya gumagawa sila ng ganyan. Yan nga pandaraya. O sige po, at hanggang dito na lang po at panalahin ko po sa Panginoon bago ko mag-umpisa ay sa ating pakikinig ay bigyan niya tayo ng wisdom po At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. At siguro aaraw-arawin ko na lang ito parang series na lang ito. Opo, kasi nga natutuwa ako diyan sa nangyayari. O sige po at salamat po Salamat po ng marami. Salamat po.